Ito ang after ng bagyong Tino. Ngayong umaga ito lumabas ako. Papunta sana ako doon sa lugar ng Compostela Town, pero non-passable pagdating dito sa may Konsolasyon kasi hanggang dibdib ang baha. So non-passable, so bumalik ako. Ayan, makita nyo may mga, ito hindi ko alam bakit maraming tao dito sa lugar na to eh. Parang mayroong aksidente kasi may mga ambulansya, bumbero, may mga rescue. Ayan ang mga nangyari sa mga paligid. Ito hindi ko alam, baka may nire-rescue sila riyan, baka ayun, malalim nga ang malalim ang tubig. Ito abala ang mga kapulisan, ang mga tauhan ng gobyerno sa pag-rescue siguro, kasi may mga lugar na yung may mga creek eh. Yung may creek, siyempre malakas ang baha, malakas ang agos, so karaniwan na andyan yung aksidente. So ito ang after ng bagyo. Napakatahimik ng highway at halos walang konti lang, walang traffic. Pero yan nga lang, siyempre malungkot ang mga tao kasi nga naapektuhan hindi lang ang kanilang mga ari-arian kundi ang kanilang hanap buhay. Siyempre kung halimbawa yung mga namamasada, mga driver, walang kita ngayon sa ngayon sapagkat hindi sila makapamasada na hindi, merong portion na hindi makakadaan yung sasakyan eh. Yan. Gaya nito, medyo approaching ako sa baha, sa isang lugar na may baha. Ay medyo advantage lang kasi mataas yung sasakyan ko, kaya pwedeng makatawid. Pero yung iba natatakot na tumawid lalo yung mga auto na mabababa. Ayan, medyo naka-stagnant na konti ang trapiko kasi nga dahil nga doon sa baha sa banda na yun. Hindi naman siya kalakasan kasi hindi naman sumentro rito sa Cebu City yung yung bagyo. Doon sa Southern Leyte, yun yung pinaka-center. Pero dito man medyo malakas-lakas din kasi nga maraming punong kahoy ang nabuwal. At sa report sa akin ng tauhan ko doon sa aking yarda mayroong isang punong malaki na nabuwal daw. Yung mga bako din nasira. Yan dito natatakot magsitawid ang mga driver. Hindi yung sasakyan ang natatakot, yung driver. Ito ewan ko, yung nasa may bandang ulahan kasi merong mga auto na nagtangkang tumawid siguro baka namatay yung engine, medyo nakakaabala sa trapiko.
Kaya mga tao naglalakad kasi nga wala namang masasakyan. By the way, kagabi pala naku, medyo natagalan kami sa pamimili kasi parang nag-panic buying yung mga tao parang mauubusan na kung mamili. Mga kartong-karton ng mga lalagyan, talagang dinamihan. Siguro mga napobia kasi nung bagyong Odette na napakatagal na walang kuryente, walang tubig. Ayun, kaya wala rin mabiling ulam, lalo na ang isda wala ngayon. Sino mangingisda kagabi? Ayan, hanggang dito na lamang at ito ang sitwasyon ngayon dito sa Cebu, sa lugar ng Mandaue.